Hello guys! Welcome back again sa ating YouTube channel, Mari Lorenzo. Inatake ka ba ng kagipitan? Ang ituturo ko ngayon sa ating video ay kung paano i-convert sa cash ang ating G-Credit. Yes po, i-convert po natin yung ating G-Credit sa cash. So, ito yung G-Credit na ginagamit natin sa mga pambayad sa ating mga bills, ano? O dati, hindi ko siya alam paano i-convert. So, hinahayaan ko lang siya dyan. Pero dahil i-convert ko na siya sa cash, yun din po yung isi-share ko sa inyo para sakaling makatulong lang, ano. So, bago po tayo mag-convert ng G-Credit sa ating GCash, so, kailangan po nating mag-download ng coins.ph. Okay, ito guys, yung coins.ph, na-download ko na siya sa Play Store. Gawa lang po tayo ng account natin dyan. So, alam nyo na, kung gagawa po tayo ng account, lagyan po natin ng complete details po natin at mag-upload din po tayo ng valid ID. Okay guys, buksan po natin yung ating coins.ph. So, ayan. Ito po yung loob ng ating coins.ph, no? Dahil nga naka-cash in ko na nung nakaraan yung ating J-Credit. So, meron na siyang natirang balance na 4.90. So, dito sa baba, nakalagay dito home. At dito sa kabilang gilid, dito, kung nakikita nyo dito, meron dito nakalagay na portfolio. So, pindutin po natin ito. Itong portfolio. Okay. So, andito na po tayo sa ating pindutin po natin itong deposit. So, deposit po. Yan, deposit. Okay. So, dito sa baba, alika dito. Ito sa baba, pindutin po natin itong cash in. So, cash in po guys. Pindutin natin itong cash in. Okay. Mag-scroll down po tayo hanggang sa pinakababa. Hanapin po natin si PeraHub. Ito, si PeraHub. Ito po yung pipindutin natin. Okay, PeraHub. So, ito pong gagawin ko dito ay example lang po ito dahil tapos na po tayong nag-cash in. I'm sorry. Deposit, cash in, and then PeraHub. So, dito po sa PeraHub, maglalagay po tayo. Yung kinas-in ko guys, nung nakaraan ay 2,800 dahil may laman po yung aking G-Credit na 3,000. So, halimbawa po dito, ilagay po natin yung amount. Example lang po ito ha. Ayan. So, kung makikita nyo, scroll down po nyo sa baba. Meron po siyang charge na 25 pesos. So, ang magiging total niya ay 2,825 pesos. Kaya kung ang laman po ng G-Credit nyo ay 3,000, wag nyo pong isasagad na 3,000 kasi hindi po siya hindi siya maa-allowed kasi makukulangan siya, mabibitin po yung kanyang laman. So, kailangan magtira po kayo ng allowance dahil meron siyang service fee o service charge na 25 plus sa Dragon Pay mamaya na 10 pesos. Magiging 35 yung kanyang charge. So, dito po sa recipient name, ilalagay po nyo dito yung recipient ng inyong pagkakasinan. O, yan. So, pindutin po natin itong next. Okay, dito. I-confirm lang po natin. Okay. Pag na-confirm na po, processing na po yan. Processing na po. So, ito, bago po natin to i-process, kailangan po natin kopyahin itong reference number dito sa baba. Kung nakikita nyo itong reference number. Aha. I'm sorry naman. So, ulitin lang po natin. 2,800. So, dito yung ating pagsesendan. So, ayan. I-next na po natin. Confirm. Okay. Ito pong reference number dito, kailangan po natin itong i-copy. Importante po ito mamaya pag pupunta tayo sa ating GCash. So, ito. Kailangan po natin i-copy. I-copy or isulat nyo na po kung gusto nyo pong isulat. So, ayan. Ngayon, balik po tayo sa ating GCash. Dito po sa ating GCash,
Pindutin po natin yung bills. Dito po sa search bar, i-search po natin si DragonPay. Okay, pindutin na po natin si DragonPay. Pagdating dito kay DragonPay, ilagay po natin yung amount na ating ika-cash in. So, ayan na, ilagay ko na po dyan, 2,825. Kasi may charge po siya doon kay coins.ph. Tandaan po nyo yan, guys. So, dito po sa pinakababa, yung reference number, kung makikita nyo, yan po yung kinapin natin kanina doon kay coins.ph. So, dito po natin ilalagay. So, kailangan din po natin ilagay dito yung ating contact number. Contact number po ha ng ating pagsesendan doon sa coins.ph. So, ayan. Ito yung email po natin na inilagay po natin sa coins.ph. So, itong nasa baba na mayroong, huwag na po natin itong i-checkan kasi another pay na naman po yan. So, scroll po natin sa pinakababa. Dito po sa pinakababa, may next po dito. Pindutin po natin yung next. So, ayan na guys. Pagkapindot natin ng next, ito na po yung lalabas. So, nakalagay po dito yung amount na ika-cash in natin. At meron po ditong pagpipilian dito sa baba niya, GCash at GCredit. So, yung makikita po ninyo, naka-blue po sa GCash. So, kailangan po natin pindutin yung GCredit para ma-transfer po siya doon sa GCredit. Sa GCredit po manggagaling yung ating ika-cash out. So, kailangan po natin pindutin yung GCredit para lumipat po doon yung blue na check. Pag nalipat po natin yung blue na check doon sa GCredit, so makikita na po, nag-blue na po yung GCredit doon. So, ang susunod po nating pipindutin ay yung next sa taas. Yung next po sa taas. Okay, pindutin po natin. Pagkapindot po natin ng next, mapupunta na po siya dito sa DragonPay. So, i-check nyo na po yung kanyang balance, yung kanyang details, yung pangalan, yung email, yung number kung tama po. Pagkatapos po ay pindutin po natin yung confirm. Pero po bago po yan, baka naman po pa-like and subscribe po sa ating channel kung nakatulong po sa inyo ang video ito. Salamat! So, pindutin mo po natin yung ating confirm. Pagkapindot po natin ng confirm, so ganito na po yung lalabas. Payment received. So, wag po kayong malilito. Na-receive na po ni coins.ph yung ating GCredit amount na kinas out natin galing kay GCredit. So, nandun na po siya sa ating coins.ph. So, punta naman po tayo ngayon kay coins.ph. So, ito na nga po yung ating coins.ph, no? Nandito na yung ating transfer galing kay GCredit using DragonPay going to coins.ph. So, andito na siya guys, 2,800 pesos. So, ang susunod natin gagawin, kung nakikita nyo itong nasa gilid ng withdraw, so, pindutin naman po natin yung withdraw. Papunta naman po ngayon ito sa ating GCash para ma-cash out na natin si GCredit. Pindutin na po natin yung ating withdraw. Yung withdraw po dito sa gilid. Pagkapindot nga natin sa withdraw, ito na yung lalabas. Susunod na makikita natin si GCash o BPI. Pindutin po natin itong si GCash. Pagkapindot mo nga kay GCash at ito naman ang lalabas. Lalabas dito si InstaPay at PesoNet. Itong si PesoNet ay kinaumagan pa siya papasok. So, ito na lang pipiliin natin si InstaPay kasi ito minuto lang ay papasok na agad yung isisend natin dito. Yun nga lang guys, meron siyang extra charge na 10 pesos. So, okay na rin. So, pindutin natin itong si InstaPay and then next sa baba. Pagkapindot nga ng next ay ito na yung lalabas guys. So nakailalagay na natin dito yung recipient. Recipient po ng ating GCash na. So yung GCash na po dito ang magre-receive. Pwede rin po natin pindutin yung send to myself para direkta nang mapupunta dyan yung account natin sa ating GCash. So ilagay po natin dyan yung name account natin sa GCash at number po natin sa GCash. O kaya ipindutin mo na lang itong send to myself. So, andito na po tayo. I-check nyo na po yung kanyang details kung tama po lahat yan para wala pong mali. So, kung mapapansin nyo, binago ko yung amount dito yung isisend ko dahil 2,800 nga yung nakuha ko sa GCredit na napunta sa coins.ph. So, kanina yung nakita nyo kaninang amount, binago ko yun guys. So, ginawa ko na siyang 2,790 plus 10 pesos na charge.
So, para magiging mabuo siyang 2/8. So, again po, wag po kayong sosobra, wag po kayong magkukulang kasi hindi po talaga siya magpa-process. So, kailangan po wag po tayong sumobra doon sa amount po na nasa loob ng coins.ph. So, ang ilalagay po natin papunta sa GCash ay babawasan natin kasi may charge po siya ulit na 10 pesos. Pindutin na po natin yung confirm. Pagkapindot nga natin yung next, meron po ditong facial recognition. So, pindutin lang po natin yung box dyan ng sa mukha. Dapat lang po natin yung mukha dyan para ma-confirm po na tayo ngayong nagsesend na galing sa coins.ph papuntang GCash. And then, pindutin na po natin yung next sa baba. Pagkatapos nga ng facial recognition ay ito na po yung lalabas. So, transfer processing na po siya. So, napunta na po siya doon sa ating GCash. So, nakas out na po natin yung ating Gcredit. So, nakalagay po dito, check details or check your portfolio. So, tingnan natin yung portfolio ng ating coins.ph kung sa zero balance na nga siya, guys. Okay guys, bumalik na nga sa zero yung ating coins.ph. So, ibig sabihin ay pumasok na nga sa ating GCash yung 2,800 na kinas out natin galing sa Gcredit. So, thank you so much po sa panonood. Napahaba po yung ating video. Pa-comment na lang po sa baba kung sino po yung nakatry din nito at sana po makatulong sa inyo guys. Thank you so much sa panonood. Bye. God bless.